Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2741. Ang sikreto ay malamang na may kaugnayan sa Whirling World. Kahit na may mga mahahalagang kayamanan sa Whirling World, kailangan kong unahin ang aking buhay. Huminga ng malalim si Rudy at tumango bago sinabing, tama ka. Nagpaplano ka bang manatili sa Phoenix Valley at hindi na pumasok sa Whirling World? Umupo ng tuwid si Jackie at nag-isip saglit bago siya determinadong umiling, kung sigurado ako na hindi ganoon kadelikado ang lugar, o kung alam ko ang sikreto sa likod ng lugar. As long as I have certain assurances, papasok ako. Tiyak na hindi ito posible sa ngayon. Malungkot na bumantong hininga si Rudy, mukhang na-deflated. Para kay Rudy, ang Phoenix Valley ay naging isang kulungan kung saan siya nakulong. Tumingin si Jackie kay Rudy bago sinabing, ang Inner Valley ay ang core ng Phoenix Valley. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang Inner Valley Alchemist magkakaroon ako ng access sa ilan sa mga sekreto ng Phoenix Valley. Maraming dahilan kung bakit gusto kong pumasok sa Inner Valley. Ang una ay upang madagdagan ang aking mga kasanayan bilang isang alchemist. After that, I want to find out the secrets that those people are hiding. Natigilan si Rudy sa sinabi ni Jackie. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na maraming mga bagay na lagi nilang gustong malaman, na talagang kailangan ni Jackie na malaman kung ano ang nangyayari. Patuloy ni Jackie, nakatingin lang sa bagay ni Grayson. Iniimbestigahan na namin ito, at hindi ka makakatulog nang hindi siya iniisip. Nahuhumaling ka sa kung nasaan si Grayson at kung buhay pa ba siya. Gayunpaman, nag-iisa kami sa Phoenix Valley. Ang kakayahang pangalagaan ng ating sarili ay sapat na. Wala talagang kakayahang tingnan ang pagkawala ni Grayson, na noon pa man ay gusto naming malaman ang tungkol sa. Wala kaming pahiwatig. Hindi namin magawa ang pinakapangunahing mga hula. Kaya, kung talagang gusto nating maunawaan ang lahat, kailangan muna nating tiyakin na mayroon tayong higit na kapangyarihan. Kailangan nating magkaroon ng karapatang malaman ang tungkol dito. Wala nang masabi si Rudy tungkol doon. Ang tanging nagawa niya ay tumango ng tame time. Tiyak na tama ang desisyon ni Jackie. Sa sandaling iyon, bigla na lang maririnig ang galit na mga hakbang mula sa pasukan ng patio. Mabilis na lumapit si Lou na may gulat sa mukha. Sabay na sumimangot sina Jackie at Rudy. Nang dumating si Lou sa tabi ni Jackie, bumulong siya, may dumating na Katie wala kanina para sabihin na hinihintay ka ni Elder Maurice sa Elder Hall. May sasabihin siya sa'yo. Nagsalubong ang kilay ni Jackie. Naisip niya na aabutin man lang ng ilang araw bago lumapit sa kanya si Elder Maurice para sa anumang bagay. Kailangan nilang maghintay hanggang sa matapos ang lahat. Tutal, nasa punishment hall pa si Elder Rick. Tumango si Jackie sa kanya, hindi na nagsalita pa habang sinusundan ang Katie wala na naghatid ng balita sa Elder Hall. Sa sandaling iyon, may dalawang upuan at isang mesa sa Elder Hall. May iba't ibang prutas sa mesa, at kahit isang mabangong tsaa ay inihanda. Ngumiti si Elder Maurice kay Jackie nang makita niyang dumating si Jackie. Sinenyasan niya si Jackie na maupo sa harapan niya. Si Jackie ay interesadong tumingin kay Elder Maurice, hindi sigurado kung bakit ipinatawag ni Elder Maurice si Jackie sa Elder Hall. Pagkatapos ng lahat, ang Elder Hall ay hindi personal na espasyo. Karaniwan, ang Elder Hall ay ganap na sarado kung walang nangyayari. Hindi sana ipinatawag doon si Jackie para pag-usapan ang anumang pribadong bagay. Kaya naman inisip ni Jackie na higit pa kay Elder Maurice ang kakaharapin niya para sa pag-uusap na ito. Kabanata 2742. Akala niya maraming matatanda ang naghihintay sa kanya sa Elder Hall. Gayunpaman, pagdating niya sa Elder Hall, si Elder Maurice lang ang nakita niya doon. Kailangan ba talagang gamitin ang Elder Hall para sa personal na pagpupulong nilang dalawa? Si Jackie ay nakaramdam ng estranghero at estranghero habang iniisip ito, ngunit hindi niya inihayag ang kanyang iniisip sa kanyang mukha. Magalang niyang binati si Elder Maurice bago umupo gaya ng sinabi ni Elder Maurice. Binuhusan ni Elder Maurice si Jackie ng isang tasa ng tsaa, ang tsaang ito ay isang mataas na kalidad na espiritual na tsaa. Kahit na ang mga matatanda ay pinapayagan lamang na ilabas ito kapag may mga bisita. Nagmamadaling sinabi ni Jackie, Elder ka, dapat nating sundin ang mga patakaran at huwag mag-aksaya. Gayunpaman, bago pa matapos si Jackie, pinutol siya ni Elder Maurice, hindi na kailangan ng walang laman na kasiyahan kapag tayong dalawa lang. Pinatawag kita dito dahil sa isang personal na bagay. Tumango si Jackie, sinenyasan si Elder Maurice na magpatuloy. Humigop ng tsaa si Elder Maurice bago sinabing, narinig mo na ba ang tungkol sa Whirling World? Panipi.
Nagulat si Jackie, hindi inaasahan na babanggitin ito kaagad ni Elder Maurice. Tumango si Jackie, wala talagang balak itago ito. Sinulyapan ni Elder Maurice si Jackie bago sinabing, ano ang plano mong gawin pagkatapos nito? Nagsalubong ang kilay ni Jackie, matapat na sumagot, maghihintay ako sa pagsubok sa loob ng lambak. Gusto kong pumasok sa Inner Valley. Nagtaas ng kilay si Elder Maurice, na inaasahan na ang sagot na iyon. Hindi agad siya nagpatuloy sa pagsasalita ngunit huminto ng mahabang panahon bago sinabing, dapat mong isantabi muna ang pagpasok sa Inner Valley. Sa loob ng 2 araw, dapat kang pumasok sa Whirling World. Huwag mo na akong tanungin kung bakit. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Ang lugar na iyon ay may mas higit na makukuha mo kaysa sa panganib. Sa iyong mga kakayahan, tiyak na magagawa mo ang iyong sarili doon. Ang mga salita ni Elder Maurice ay natigilan sandali kay Jackie. Sumimangot si Jackie, napag-isipan na kung ano ang gustong pag-usapan ni Elder Maurice sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gustong hilingin sa kanya ni Elder Maurice na pumasok sa Whirling World. Nagsimulang maghinala si Jackie sa mga intensyon ni Elder Maurice noon. Tumingin si Elder Maurice kay Jackie pagkatapos niyang sabihin iyon. Nang makita niya ang ekspresyon ni Jackie, alam niya ang iniisip ni Jackie. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Elder Maurice habang ipinaliwanag niya, huwag masyadong mag-isip-isip. Ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. Ang Whirling World ay may mga panganib nito, ngunit ang mga potensyal na benepisyo ay mas malaki. Nagpadala na kami ng mga tao sa loob para mag-scout. Ito ay hindi lamang ang panlabas na lambak na magpapadala ng maraming tao sa loob, kahit na ang panloob na lambak ay magpapadala ng karamihan sa kanila. Nang marinig ang mga salita ni Elder Maurice, medyo nakahinga si Jackie. Kung siya lang ang papasok, tiyak na maghahinala si Jackie na may binabalak si Elder Maurice. Gayunpaman, kung kahit na ang mga alchemist sa loob ng lambak ay pumapasok, nangangahulugan ito na ang Whirling World ay hindi kasing delikado gaya ng iniisip niya. Tumangala si Jackie at same time na nagtanong, Elder Maurice, bakit mo ako tinawag para pag-usapan ito? Gusto mo bang bilasan ko at pumasok sa loob? Sa totoo lang, pinaplano kong maging isang Inner Valley student. Muna bago pumasok, kung papasok man ako. Napabuntong hininga si Elder Maurice. Alam niya ang pagkatao ni Jackie. Kung hindi malinaw na alam ni Jackie ang lahat, tiyak na hindi papasok si Jackie. Nagsalin si Elder Maurice ng tsaa bago siya nagsimulang magsalita. Kabanata 2743. Gusto kong magmadali ka sa loob sa lalong madaling panahon. Kung hindi ka papasok ng mabilis, malamang na makaladkad ka sa ilang bagay. Hindi ko alam kung paano ang mga susunod na araw. Si Elder Maurice ay may kakaibang pangamba sa kanyang mukha habang sinasabi niya doon. Parang ang daming mahihirap na bagay sa harap niya. Nakakunot ang noo ni Jackie, walang sinasabi habang matiyagang naghihintay. Nagpatuloy si Elder Maurice pagkaraan ng ilang sandali, ang Phoenix Valley ay nasa tabi mismo ng isang napakalaking bagyo ngayon. Kung hindi tayo mag-iingat, kaladkarin tayo sa loob. Walang nakakaalam kung ano ang magiging huling resulta nito. Kahit na mukhang kalaban mo lang si Elder Rick sa publiko, iyon lang ang alam. Minsan, ang talento ay isang taybak na may 2 talam. Aakitin nito ang atensyon ng mga nakatataas at bibigyan ka ng mas mahusay na mga mapagkukunan, ngunit mag-iimbite ka rin ng inggit ng iba kung ikaw ay masyadong matalino. Sa aking paningin, ang panloob na lambak ay mas mapanganib kaysa sa panlabas na lambak. Alam kong gusto mong pumasok sa Inner Valley pagkatapos mong makabalik, ngunit ang lugar na iyon ay parang isang masamang dagat. Sa sandaling pumasok ka, napakahirap para sa iyo na lumabas. Mas mabuting makipagsapalaran ka sa Whirling World. Mayroong paghihigpit sa lakas doon. Hanggat matalino ka, marami kang magagawa sa loob. Si Elder Maurice ay medyo tapat sa kanyang mga salita. Habang sinasabi niya iyon ay seryoso siyang tumingin kay Jackie. Kumunat ang noo ni Jackie, saglit na iniisip ang mga sinabi ni Elder Maurice ng detalyado. Hindi inihayag ni Elder Maurice ang lahat, ngunit nagbigay pa rin siya ng maraming impormasyon kay Jackie. Ang panloob na lambak ay isang larangan ng digmaan na hindi nilalabanan ng mga sandata. Kahit na alam ni Jackie na hindi siya makakaasa sa mga salita ng isang tao para magdesisyon, ang ekspresyon ni Elder Maurice ay talagang mukhang seryoso siya. Sa pag-iisip tungkol sa init ng ulo ni Elder Maurice, tiyak na hindi siya isang taong nasisiyahan sa paglalagay ng maling pagpapanggap. Matagal na naglalaro sa isipan ni Jackie ang pag-iisip. Alam ni Elder Maurice ang panloob na alitan ni Jackie, at walang magawa siyang nagsabi, alam kong gusto mo pa ring pumasok sa Inner Valley para masaksihan kung ano talaga ang Inner Valley. Pagkatapos ng lahat, mula sa mga balita na iyong nakuha, ang pagiging isang Inner Valley Alchemist ay nangangahulugang makakakuha ka ng maraming pagtuturo at mapagkukunan. Gayunpaman, sinasabi ko sa iyo na ang lahat ng ito ay nasa ibabaw lamang.
Pagkatapos mong pumasok sa Inner Valley, mapipilitin kang sumali sa isang team. Ang panloob na lambak ay nahahati sa iba't ibang mga paksayon. Hindi lahat ay pinagsama-sama tulad ng panlabas na lambak. Kung gusto mong magpatuloy sa Inner Valley, kailangan mong pumili ng isang panig at ipaglaban ang. Habang sinasabi niya iyon, biglang nagtaas ng kamay si Jackie para pigilan si Elder Maurice. Ang marinig lang ang lahat ng iyon ay naging sanhi ng matinding sakit ng ulo ni Jackie. Ayaw niyang masangkot sa mga random na problema kapag ang gusto lang niyang gawin ay pagbutihin ang kanyang sarili. Kung ang panloob na lambak ay talagang isang lugar na puno ng gayong mga pukana, biglang nawala ng interes si Jackie na pasukin ito. Tumingin si Jackie kay Elder Maurice nang may malalim na tingin bago niya sinabing, "Salamat sa pagnanais na tulungan ako. Kung kailan ako papasok sa Whirling World, kailangan ko ng mas maraming oras para mag-isip. Gayunpaman, mayroon akong isa pang tanong bago iyon. Kung hindi mo alam, hindi mo na kailangang sagutin." Nagtaas ng kilay si Elder Maurice, tinitigan si Jackie para magpatuloy. Napabuntong hininga si Jackie bago siya seryosong nagsabi, "Noong una tayong pumasok sa Phoenix Valley, dumating kami bilang isang grupo ng 3. Pagkatapos nun, isa sa amin ang nawala. May kilala ka bang nagngangalang Grayson?" Kabanata 2744. Sa sandaling binanggit ang pangalan ni Grayson, nagbago ang ekspresyon ni Elder Maurice. Naningkit ang kanyang mga mata habang bahagyang nakasandal ang kanyang ulo. Tumingin sa kanya si Jackie at natitiyak niyang alam ni Elder Maurice ang tungkol kay Grayson. Nakakunot ang kilay ni Jackie habang seryosong sinabi, "I'm very curious. Nasaan si Grayson ngayon? Buhay pa ba siya? Kahit hindi naman talaga maganda ang relasyon ko sa kanya, sabay pa rin kaming pumasok sa Phoenix Valley. May mga pinagdaanan kaming 3. Matapos makapasok sa Phoenix Valley, siya lang ang nawala. Gusto ko talagang malaman kung bakit siya nawala. May kinalaman ba ito sa akin?" Walang magawa si Elder Maurice, kung wala talaga siyang magandang relasyon sa iyo, hindi mo na ito dapat tingnan pa. Nakulong na siya ng tuluyan. Bakit siya kinulong? Hindi napigilan ni Jackie na bahagyang magtaas ng boses. Matagal nang nasa isipan ni Jackie ang tanong. Ads by Pop Future. Bakit si Grayson lang ang nakulong pagkatapos ng pinagdaanan nila? Walang magawang tumingin si Elder Maurice kay Jackie. May mga bagay na hindi niya dapat binanggit. Gayunpaman, maaari niyang mawala ang tiwala ni Jackie kung hindi niya sasabihin ang totoo. Para kay Elder Maurice, mas malaki ang halaga ni Jackie. Sa pag-iisip ng matagal, pinili niyang sumagot sa huli, "Nabalitaan ko na ang nangyari sa iyo. Noong una kang papasok sa Phoenix Valley, tinambangan ka sa kalagitnaan. 2 diakono pa nga ang namatay. Nahuli namin si Grayson dahil doon, pagkasabi ni Jackie ay halatang natuwa. Gusto niyang magtaas ng boses para itanong kung bakit, ngunit hindi siya binigyan ni Elder Maurice ng pagkakataon. Bumantong hininga si Elder Maurice bago sinabing, "Si Grayson ang nag-leak ng iyong paglalakbay." Matapos sabihin iyon ni Elder Maurice, natigilan si Jackie. Nalik ni Grayson ang kanilang paglalakbay. Siya ang dahilan ng pananambang ng kanilang mga kaaway. Iyon ay masyadong hindi kapanipaniwala. Muling lumitaw sa isip ni Jackie ang mukha ni Grayson. He kept on feeling like Grayson would not be someone who would do something like that. Si Grayson ay bahagi ng isang 5th grade clan at hindi kapani-paniwalang pinahahalagahan ng Rosefinch Pavilion. Matapos masuri at makapasok sa Phoenix Valley, dapat ay natrato siya ng maayos. Matapos ang pag-iisip tungkol sa pinagmulan ni Grayson ng higit pa, hindi maisip ni Jackie kung bakit gagawin ni Grayson ang ganoong bagay. Bakit ilalabas ni Grayson ang kanilang mga galaw? Bakit niya hahayaan na tambangan sila ng grupong iyon? Ano nga ba ang dahilan noon? Higit pa rito, mas na-curious si Jackie kung bakit sinusubukang patayin sila ng mga kalaban. Kung nangyari ang pananambang sa West Cersei State, iisipin ni Jackie na inaatake nila siya. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay nasa West Cersei State ng medyo matagal. Gayunpaman, ang sasakyang dagat na inaatake ay nangyari nang wala pa siya sa Middle Province ng ganoon katagal. Halos walang nakakaalam tungkol sa kanya. Maging sina Grayson at Rudy ay medyo mahuhusay na alchemist. Wala silang kapansin-pansin. Dahil si Grayson ang taong nag-leak nito, hindi dapat si Grayson ang dahilan ng pananambang. Tapos, dapat ay dahil kay Rudy. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pakikipag-ugnayan kay Rudy, hindi naramdaman ni Jackie na may anumang bagay si Rudy tungkol sa kanya na nagkakahalaga ng pagpatay. Si Rudy ay hindi kapani-paniwalang ordinaryo bilang isang alchemist at kakilakilabot bilang isang manlalaban. Hindi rin siya nanggaling sa isang kilalang pamilya. Kaya, hindi maisip ni Jackie kung bakit may gustong pumatay kay Rudy. Matapos ang mahabang pag-iisip tungkol dito, napilitan siyang maghinuha na ang dahilan kung bakit sila tinambangan ay dahil sa 2 diakono na namatay. May sikreto siguro silang tinatago.
Kabanata 2745. Gayunpaman, malinaw na naalala ni Jackie ang elder na sinabi lamang sa kanila ng dalawang diakono na susunod lamang sa kanila kapag umalis sila sa sangay ng alyansa. Bago iyon, hindi nila alam kung sino ang dalawang deacon na nagpoprotekta sa kanila patungo sa Phoenix Valley. Dahil kaya sa Scarlet Blood Crystal. Napaawang ang labi ni Jackie, biglang nag-init ang isip niya. Kahit anong isipin niya, wala siyang maintindihan. Pinutol ni Elder Maurice ang pag-iisip ni Jackie. Hindi ko alam ang mga detalye, pero siguradong siya ang leaker. Kahit siya mismo umamin. Napabuntong hininga si Jackie habang bahagyang umiling ang ulo, nakalimutan ang problema. Sa pagbabalik mula sa Elder Hall, si Jackie ay ganap na nakatutok dito. Iniisip niya kung dapat ba niyang ikwento rin kay Rudy. Pakiramdam ni Jackie ay malamang na mag-collapse si Rudy sa pag-iisip kapag isiniwalat ni Jackie ang katotohanan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Jackie na itago ang balita pansamantala. Sasabihin niya kay Rudy sa tamang pagkakataon. Nang malaman ni Rudy na susundan sila ni Jackie sa Whirling World, tuwang-tuwa siyang nagsimula siyang sumayaw. Si Rudy ay nangangarap na umalis sa Phoenix Valley, kaya ang pagkakataong iyon ay natural na isang bagay na matagal na niyang hinahanap-hanap. Pagkaraan ng 5 araw, umalis si Jackie patungo sa Whirling World. Hindi man lang ito bahagi ng Hestia Continent sa pamamagitan ng transfer array. Sila ay nasa isang walang limitasyon, tigang na lupain. Nagkalat sa buong lugar ang mga bato na may iba't ibang laki. May mga ilang puno pa sa paligid, o kaya naman ay mag-iisip si Jackie kung maling lugar ang kanyang napuntahan. Kumunat ang noo ni Rudy at sinabing, "So this is the Whirling World." Ibang-iba ito sa naisip ko. Bakit baog ito? Akala ko mapupuno ng buhay ang umiikot na mundo, dapat may mga materyales sa lahat ng dako. Walang magawa ang mga labi ni Jackie, pakiramdam niya ay isa talaga si Rudy na puno ng imahinasyon. Walang magawa niyang paliwanag, the Whirling World is massive. Di ba narinig na natin yan dati? Ito ay halos kasing laki ng Middle Province. Kung mayroong mga materyales sa lahat ng dako, susubukan ng bawat mandirigma sa mundo na makapasok. Maaari pa itong humantong sa isang malawakang digmaang angkan. Kung tutuusin, ang mga mapagkukunang kasing dami nito ay makakapagsilang ng hindi mabilang na mga eksperto. Makahulugang tumango si Rudy, pakiramdam niya ay tama si Jackie. Napabuntong hininga si Jackie habang nakatingin sa langit. Napuno ng mga ulap ang kalangitan. Kahit napakaliwanag ng paligid ay hindi nila makita ang araw sa likod ng mga ulap na naging dahilan ng pag-usisa ni Jackie. Nag-aalalang tanong ni Rudy, saan tayo susunod? Maaari bang mayroong mga labi ng sinaunang lungsod dito? Dapat ba nating subukang maghanap ng ilang mga pahiwatig dito upang mabigyan tayo ng panimulang punto? Tumango si Jackie, tumingin sa paligid bago humanap ng direksyon kung saan aalisin si Rudy. Bago pa makahakbang ng 2 hakbang si Jackie, nakarinig siya ng sunod-sunod na yabag. Nakakunot ang noo ni Jackie na tumigil. Mga alchemist, 2 talaga kayong matabang tupa. Sulit na maghintay dito ng 2 araw. Isang lalaking may peklat na may hawak na talon ang naglalakad patungo kay Jackie habang sinasabi niya iyon. Sa likod ng lalaking may peklat ay isang matangkad at payat na lalaki. Kung titingnan ang paraan ng pananamit nila, halatang hindi sila magandang balita. Mayroon silang mga buto na inukit mula sa mga kristal na espiritu sa paligid nila at may kaunting galo sa kanilang mga mukha. Mukha talaga silang mga tawag sa mga nobela. Pagtingin sa kanilang dalawa ay nagtago si Rudy sa likod ni Jackie sa takot. Hayaan mo silang dalawa. Dahil mga alchemist sila, dapat natin silang gamitin ng maayos. Kailangan nating manatili dito ng 2 taon. Gawin natin silang mga alipin at painumin tayo ng mga table tas hanggang sa matuyo ang kanilang mga kaluluwa. Malamig na sabi ng matangkad na lalaki. Tumango ang may peklat bilang pagsang-ayon, gaano ba tayo kaswert? Ang mga alchemist ay hindi lamang malalaking matabang tupa kundi ang mga pinakamahusay na kandidato para sa mga alipin. Kapag gumawa sila ng maraming table tas, maaari pa nating ibenta ang mga ito para makagawa pa ng mas maraming spirit crystal. Kabanata 2746. Walang takot na pinag-usapan ng dalawa kung ano ang gagawin kina Jackie at Rudy sa harap mismo ni Jackie at Rudy. Binanggit pa nila na gusto silang gawing alipin. Bakal ang mukha ni Rudy, sa sobrang galit ay nanginginig ang buong katawan. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano sa sandaling iyon. Ang tanging magagawa niya ay ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa kay Jackie. Nakakunot ang noo ni Jackie, walang sinasabi habang kalmadong nakatingin sa 2 bandido. Nakita ng matangkad na lalaki na hindi kapani-pani walang kalmado ang ekspresyon ni Jackie na parang walang nangyayari. Hindi napigilan ng lalaki ang isang malamig na tawa, I can't believe you're actually so brave.
Naiisip ba ninyong dalawa na makakatakbo kayo dahil lang tayong dalawa ay kasalukuyang nasa late stage ng innate level? Kumunat ang noo ni Jackie, hindi pa rin nagsasalita. Isang malamig na tawa ang pinakawala ng matangkad habang nagpatuloy, "This is the whirling world. Hindi mo pa yata lubusang kabisado ang rules simula ng kara-rating mo lang dito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, ang ating lakas ay limitado lamang sa huling yugto ng likas na antas salamat sa mga panuntunan ng whirling world. Kaming dalawa ay nasa Spring Solidifying Realm matagal na ang nakalipas sa Hestia Continent. Ang pagbanggit sa Spring Solidifying Realm ay naging sanhi ng malakas na kabog ng puso ni Rudy. Siya ay nasa unang bahagi pa lamang ng likas na kaharian, ito ay malayo sa Spring Solidifying Realm. Sa mga mata ni Rudy, ang mga eksperto sa Spring Solidifying Realm ay walang kapantay. Dahil doon, hindi niya maiwasang mapatingin kay Jackie. Nakita na niya si Jackie na lumalaban noon at alam niyang nasa tagsibol na si Jackie na nagpapatibay din sa kaharian. Makakalaban kaya ni Jackie ang dalawa laban sa isa? Sila ay dalawang Spring Solidifying Realm fighters sa harap niya. Matalo kaya sila ni Jackie? Lalong kinabahan si Rudy habang iniisip iyon, at hindi niya maiwasang hawakan ang manggas ni Jackie. Tumawa si Jackie, kaya dalawa ka lang basurang hindi karapat-dapat tingnan. Nagtatago ka lang dito para tambangan ang mga mahihinang mandirigma at magnakaw ng mga spirit crystal. Nasa entrance sila ng transfer array. Ang sino mang gustong pumasok sa whirling world ay kailangang dumaan sa malaking transfer array na iyon. Ang whirling world ay mayroon lamang halos 200 pasukan. Ang mga pasukan ay karaniwang mga destinasyon ng hanay ng paglipat. Karaniwan, magkakaroon ng dalawang magkahiwalay na array ng paglilipat. Isa para sa pagpasok, at isa para sa paglabas, ngunit mayroon lamang isa sa whirling world. Ang pagpasok lamang ay posible. Ang bawat pasukan ay may ilang itinalagang lugar, at ang dalawang bandido ay sadyang nagtago sa dilim na alam iyon. Pinagmasdan nila ang mga pumasok sa whirling world. Kung ang mga bagong dating ay malakas o nagkaroon ng mga numero na kalamangan, sila ay patuloy na nagtatago. Kung makatagpo sila ng sino mang mahina o mukhang mapang-akit, tatalon sila upang pagnakawan sila. Masayang tumakbo ang dalawa palabas ng kanilang pinagtataguan nang makita nila ang kasuotan ni Jackie at Rudy. Ang mga alchemist ay karaniwang hindi mahirap. Higit pa rito, ang mga alchemist ay ganap na nakatuon sa pagpino ng mga table tasks at sila ay karaniwang hindi ganoon kalakas. Bumantong hininga ang lalaking may peklat, nagpapanggap lang na kalmado ang dalawang ito. Tumanggi akong maniwala na hindi nila alam ang mga patakaran ng whirling world bago sila pumasok. Makahulugang tumango ang matangkad na lalaki. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, kitang-kita ang bangis sa mga mata ng isa't isa. Ayaw nilang dalawa na maantala pa. Pagkatapos ng lahat, ang lugar ay makakakita ng mga bagong dating paminsan-minsan. Kung may dumating man, madali itong makagambala sa kanilang mga plano. Posibleng tumakas ang dalawang matabang tupang iyon. Upang maiwasan ang anumang sorpresa, nagpasya silang dalawa na kumilos kaagad. Nasabi agad ni Rudy na aaksyon na silang dalawa. Sa sobrang takot niya ay namutla siya habang bumulong sa tenga ni Jackie. Kabanata 2747. Atake na silang dalawa. Ano ang dapat nating gawin? Walang magawa si Jackie, go and hide for now. Maghanap ng isang lugar na mas malayo. Huwag kang masaktan sa shockwaves. Matagumpay na napatahimik ng mga salitang iyon si Rudy. Si Jackie talaga ang kanyang stabilizing factor. Si Jackie ay palaging isang lohikal na tao. Hanggat kalmado si Jackie, walang dapat ikatakot. Nagmamadaling tumakbo si Rudy sa gilid, hindi nakakalimutang sumigaw ng, mag-ingat ka. Ang dalawang ito ay nasa Spring Solidifying Realm pa rin sa huli. Huwag mong maliitin sila, isa laban sa dalawa. Alam naman talaga ni Rudy na walang silbi ang lahat ng sinabi niya, pero hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Kung tutuusin, wala naman siyang nagawa para tumulong. Hindi napigilan ng lalaking may peklat na tumawa ng malamig kay Rudy, dapat kang mag-alala sa sarili mo. Pagkasabi niya noon ay sumugod agad kay Jackie ang lalaking may galos at ang matangkad na lalaki. Hawak ng dalawa ang isang mahabang talon sa kamay, sinugod si Jackie na may mga katulad na sandata. Nauwi sa paghihiwalay ang lalaking may peklat at ang matangkad na lalaki, ang isa ay patungo kay Jackie habang ang isa ay sumugod kay Rudy. Binalak nilang dalawa na tapusin ng mabilis ang laban. Nagtaas ng kilay si Jackie. Hindi naman talaga sila masama. Hindi na nila ipinagpaliban ang mga bagay-bagay at nagpasya na lamang na magmadali at tapusin ang labanan. Kung nakaharap nila ang karaniwang mahinang alchemist, ang mga bagay ay pupunta sa paraang gusto nila. Ang sumugod kay Jackie ay ang lalaking may peklat. Sa sandaling iyon, may masayang ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang espada sa magkabilang kamay habang hinahampas niya si Jackie.
Ang kanyang espada ay napuno ng madugong aura, at ang madugong aura ay nabuo ang hugis ng maraming bungo sa hangin. Ang mga bungo ay parang mga galit na espiritu sa impyerno. Tila handa lang silang magpahinga matapos punitin si Jackie. Ngumuso si Jackie nang lumitaw ang kanyang kulay abong espada sa kanyang mga kamay. 75 soul swords ay nakondensed sa isang iglap. Sa isang palakpak, ang 75 soul swords ay bumagsak sa kulay abong espada sa kamay ni Jackie. Matapos magsanib ang mga espada sa espada, naglabas sila ng itim na kinang. Bahagyang pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata habang siya ay sumabog pasulong. Hindi inaasahan ng lalaking may peklat na maglakas loob si Jackie na harapin siya ng direkta. Akala niya ay malalaman ng alchemist ang kanyang lugar, at biglang tumakbo palayo. Gayunpaman, ang pag-iisip ay nagtagal lamang sa kanyang isipan ng maikling sandali, dahil si Jackie ay nasa harapan na niya. Ang lalaking may peklat ay nagpakawala ng galit na dagindong habang ang mga bungo ng dagwang aura ay naglaslas kay Jackie gamit ang kanyang espada. Ang lalaking may peklat ay hindi kapani-pani walang kumpiyansa sa kanyang paglipat. Kahit na hindi pa siya sumali sa anumang clan, sapat pa rin siyang maswerte na nakahanap ng ilang mas mababang kasanayan sa Earth Grade. Nakuha na niya ang kasanayang iyon hanggang sa unang yugto. Pakiramdam ng lalaking may peklat na kahit na ang mga panloob na disipulo sa loob ng mga angkan na iyon ay walang kapantay para sa kanya, lalo pa ang isang alchemist na wala kahit sa Spring Solidifying Realm. Ang discarding iyon lang ang kailangan niya para patayin ang alchemist na iyon na hindi alam ang kanyang lugar. Sa pag-iisip na iyon, isang lagaslas na tunog ang maririnig sa susunod na sandali. Kabanata 2748. Pagkatapos noon, isang kaluluwang nakakasira ng enerhiya ang dumaan sa espada sa kanyang kamay papunta sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may peklat na puno ng hindi paniniwala. Ang husay na akala niya ay agad napapatay kay Jackie ay nawala kaagad pagkatapos makipagsagupaan sa espada ni Jackie. Hindi man lang ito makatagal kahit isang segundo. Agad na kumalat sa buong katawan niya ang nakakaiyak na sakit. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng ganoong sakit ang lalaking may peklat. Pagkatapos nito, ang lalaki ay nahulog mula sa himpapawid. Marahas siyang bumagsak sa batong lupa. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Jackie. Hindi ba nagpos ang lalaki para isaalang-alang na pumasok si Jackie sa Whirling World dahil mayroon siyang kakayahan? Kung talagang may gumawa nito, napatunayang pipi ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ang mundo ay napuno ng mga idiot. Kahit nanginginig ang buong katawan niya sa nakakakilabot na sakit, nagmatigas na tumingin kay Jackie ang lalaking may peklat. Sa pagkakataong iyon, hindi na ganoon kagaan ang tingin ng lalaking may peklat kay Jackie gaya ng dati. Sa halip ay tumingin siya kay Jackie na para bang halimaw ang kanyang tinitingnan. Alchemist ba talaga si Jackie? Bakit napakalakas ng isang alchemist? Ang kanyang lower earth grade technique ay hindi nakatagal kahit isang segundo bago ito tuluyang nabasag ng husay ng alchemist na iyon. Nagtaka pa siya kung heaven grade technique ang ginagamit ng alchemist. Sumigaw siya sa huling lakas, "Who the hell are you?" Siguradong hindi ka alchemist. Ano ang huling buhay na mga salita ng lalaking may peklat? Sa sumunod na segundo, ganap na nawasak ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng Destroying the Void. Sa sandaling iyon, si Rudy ay sumigaw ng malungkot, "Jackie, iligtas mo ako." Sumimangot si Jackie, sumabog pasulong patungo sa direksyon. Hindi na siya nagtagal sa pagharap sa lalaking may peklat, at buti na lang at nakatakbo si Rudy ng malayo kaya hindi pa naabutan ng matangkad na lalaki si Rudy. Masyadong mabilis ang lahat, at hindi pa napansin ng matangkad na lalaki na agad na pinatay ang lalaking may peklat. Sa sandaling iyon, si Rudy lang ang tao sa mata ng matangkad na lalaki. Huminga ng malalim si Jackie habang pinapagana niya ang mga batas ng kalawakan. Sa bilis na hindi mo ari sa mga mata, mabilis niyang nilapitan ang matangkad na lalaki. Ngumisi ang lalaki, walang kwenta ang pagsigaw. Walang makapagliligtas sa iyo. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya na isang malamig na boses ang narinig sa kanyang likuran, "Ganun ba?" Nanigas ang buong katawan ng lalaki nang biglang lumingon. Napansin niya si Jackie, na dapat ay namatay na sa lalaking may peklat, nasa likuran na niya. Puno ng gulat ang matangkad na lalaki, ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagkagulat. Nais nilang dalawa na makipag-ayos kay Jackie at Rudy sa lalong madaling panahon. Si Jackie ay natural na gustong makipag-ayos sa kanila ng mabilis. Sila ay nasa lupaing walang tao. Mas mabuting umalis sa lalong madaling panahon. "Kamusta ka dito?" Sigaw ng matangkad na lalaki. Habang sumisigaw siya, napansin niya ang lalaking may peklat na nakahiga sa lupa, hindi kumikibo, sa likod ni Jackie. Sa sandaling iyon, napagtanto ng matangkad na lalaki na maling tao ang kanilang pinuntirya. Ang dalawang alchemist na iyon ay hindi simpleng karakter. Nakaramdam ng lamig sa katawan ng matangkad na lalaki. Bigla siyang tumangala at sumigaw, "Stop! May sasabihin ako."
Kabanata 2749. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata, natural na hindi sinasagot ang kanyang tanong. Gamit ang isang alon ng kanyang espada, isang itim na hiwa ang tumungo sa noo ng matangkad na lalaki. Itinaas ng matangkad na lalaki ang kanyang espada para pigilan ito, ngunit walang halaga ang kanyang husay kumpara sa destroying the void ni Jackie. Sa isang salpukan, nabasag ng slash ang espada ng matangkad na lalaki. Pumasok ang itim na kinang sa noo ng matangkad na lalaki sa isang iglap. Hindi nagpapigil si Jackie sa laslas. Bago pa man makasigaw ang lalaki sa sakit ay tuluyan ng nadurog ang kanyang kaluluwa. Bumagsak siya mula sa himpapawid at bumagsak sa lupa tulad ng lalaking may peklat. Pagtingin sa ibaba, hindi na gumagalaw ang kanyang dibdib. Patay na siya. Sa sobrang takot ni Rudy ay huminto pa ang kanyang paghinga. Siya ay nanginginig at humihikbi, hindi nagre-react sa kahit ano. Hinawakan ni Jackie ang braso ni Rudy, tumigil ka sa pangangarap. Umalis na tayo sa lugar na ito ngayon din. Ganun na lang hinailan ni Jackie si Rudy, habang tumatakbo sila patungo sa hilagang direksyon. Umabot ang dalawa ng 3 oras bago sila huminto. Saka lang bumalik si Rudy sa realidad. Napasulyap si Jackie kay Rudy, hindi naman parang hindi ka pa nakakasama ng buhay mo. 2 tao lang, kailangan mo bang mag-react ng ganito? Kinilig si Rudy, dahan-daang kinalma ang sarili. Medyo nanginginig pa ang katawan niya, pero dahan-dahan siyang nagsalita, natakot lang ako. Hindi ko inaasahan na makakatagpo kami ng ganito sa sandaling pumasok kami sa Whirling World. Kung mamaya ka pa, siguradong pinatay na ako ng lalaking iyon. Ito ang pinakamalapit na napuntahan ko sa pagkamatay. Ang mga salitang iyon ay talagang nagpaalala kay Jackie na, kahit alam ni Rudy kung paano lumaban, isa pa rin siyang alchemist sa huli. Natuto lang si Rudy ng pakikipaglaban para mapahaba ang kanyang buhay. Hindi pa siya dumaan sa totoo labanan. Ang tanging pagkakataon lang na nakakita siya ng isang malaking labanan ay ang karanasan bago sila pumasok sa Phoenix Valley. Maaaring ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagsubok, ngunit ang buhay ni Rudy ay hindi direktang pinagbantaan. Iba na sa pagkakataong ito. Ang espada ng matangkad na lalaki ay nakatutok mismo sa kanyang ulo. Naalala ni Jackie na kanina pa naninigas ang buong katawan ni Rudy, marahil ay namamanhid sa takot. Walang magawa ang mga labi ni Jackie habang inaabot ang kamay para tapikin si Rudy. Akala ko nakahanda ka na sa pag-iisip bago pumasok. Hindi ako makapaniwala na parang hindi ka talaga handa sa mga makakaharap natin. Ang mga ganitong laban ay pampaganya lang. Mga appetizer lang sila. Nakanganga ang bibig ni Rudy, nagbabadyang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa pagtingin sa kanya, mas nakaramdam ng kawalan si Jackie. Parang walang karanasan talaga si Rudy. Kung tutuusin, naranasan na ni Jackie ang lahat ng uri ng labanan noon. Bago siya pumasok sa Whirling World, natural na inaasahan niya ang higit pang mga labanan sa mga mapagkukunan. Hindi yun alam ni Rudy. Naisip ni Rudy na kailangan lang niyang gampanan ang kanyang bahagi at mapayapa niyang daraan ang 2 taon. Pagkatapos, ligtas na siyang makakabalik sa kontinente ng Hestia at mabubuhay ang kanyang mapayapang mga araw. Nang mapagtantong mali ang iniisip niya, halos mapaiyak si Rudy. Napalunok siya habang sinasabi, hindi ako makapaniwalang mas delikado pa ang lugar na ito kaysa sa Phoenix Valley. Hindi ako pupunta dito kung alam ko. Kung hindi dahil sa'yo, ngayon lang ako nahati sa 2. Lalo siyang natakot habang iniisip iyon. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi alam ni Jackie ang sasabihin sa puntong iyon. Pumasok si Rudy sa Whirling World nang walang naiintindihan, talagang espesyal siya. Kabanata 2750. Nauutol na sabi ni Rudy, hindi na ba tayo makakabalik? Tumanggaw si Jackie, hindi nakapagsalita. Wala na talaga siyang gustong sabihin pa. Walang pag-asa na tumangala si Rudy sa langit na walang araw. Hindi na napigilan ni Jackie na umikot ang mga mata, hindi na naabala kay Rudy. Nagsimula siyang magpatuloy sa pagsulong. Kailangan niyang maghanap ng isang lugar na mapagtataguan sa sandaling iyon, o hindi bababa sa maghanap ng iba na nakapasok na rin sa Whirling World. Nais niyang kausapin ang mga ito, tanungin sila kung may mga panganib sa paligid. Kahit anong sama ng loob ni Rudy, alam pa rin ni Rudy na hindi niya kayang iwan si Jackie sa sandaling iyon. Kung hindi, malamang na siya ay papatayin ng isang tao bago ang susunod na araw. Sinundan niya si Jackie, actually, mas malaking team sana ang sinundan namin dito. Kung tutuusin, kung mas marami tayong tao, mas magiging malakas tayo. Para sa kapakanan ng kaligtasan, inayos ni Elder Maurice ang isang malaking team mula sa Phoenix Valley na makapasok sa Whirling World. Karaniwan, ang bawat pangunahing puwersa ay may ganoong kaayusan. Pagkatapos ng lahat, mayroong lakas sa mga numero. Kahit na ang mga may masamang intensyon ay hindi sila sasaktan. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Jackie.
Binalak ni Rudy na sundan ang mas malaking grupo sa Whirling World, ngunit tinanggihan ito ni Rudy pagkatapos ring gawin ni Jackie. Kung ikukumpara sa iba, naramdaman ni Rudy na mas maaasahan si Jackie. Sinulyapan ni Jackie si Rudy, hindi itinatago ang kanyang mga iniisip, kahit na ang pagsunod sa isang malaking grupo ay magbibigay sa atin ng mas maraming assurance, magkakaroon din ng maraming gulo. Kakailanganin mong tanggapin ang anumang pagsasaayos, at labanan ang lahat. Mayroong lakas sa mga numero, ngunit sino ang nakakaalam kung anong uri ng problema ang lalabas sa harap ng anumang mahahalagang mapagkukunan. Ang paglipat ng mag-isa ay mas mabuti. Panipi. Labis na kinasusuklaman ni Jackie ang pakikipaglaban sa iba. Ang grupo ng Phoenix Valley ay lahat ng uri ng Pocona. Ayaw niyang abalahin ang mga taong iyon. Ang paglipat ng mag-isa ay ang paboritong bagay ni Jackie. Kaya, nang iminungkahi ni Elder Maurice na lumipat siya kasama ang malaking grupo, tinanggihan ito ni Jackie ng walang pag-iisip. Walang magawa si Rudy, tama si Jackie sa huli. Ayaw niyang makihalubilo sa mga taong hindi niya kilala. Ang isang tulad niya, na hindi talaga ganoon kalakas sa martial combat at alchemy, ay karaniwang magiging kanyen para sa mga taong iyon. Ang dalawa sa kanila ay hindi na nag-iisip sa mga detalye. Matapos matukoy ang direksyon, nagpatuloy sila sa pasulong. Bago dumating, nalaman na ni Jackie kung ano ang kaya niya tungkol sa Whirling World. Ang Whirling World ay hindi kapani-paniwalang malaki. Hindi man ito kasing laki ng Middle Province, halos ganoon din ang laki. Pagkatapos ng mahabang panahon na paglalakad, mga tiwangwang na ilang lamang ang kanilang nakita. Hindi nila alam kung kailan sila makakalabas, ni hindi nila alam kung kailan nila makikita ang mga bakas ng sinaunang lungsod. Inabot sila hanggang tanghali sa ikalawang araw upang makaalis sa kaparangan. Umaga ng ikatlong araw, nakita nila ang mga labi ng isang maliit na lungsod. Sa sandaling makita nila ang mga pader ng lungsod, hindi nila napigilan ang kanilang pananabik. Matapos matiyak na ito ay isang pader ng lungsod, ang dalawa sa kanila ay umusad ng walang pasensya. Todo ngiti ang mukha ni Rudy, akala ko kailangan pa nating maglakad ng ilang araw para makakita ng kahit ano. Mas maganda kung may mapa siya, pero paikot-ikot lang kami. Talagang nagawa namin itong mahanap. Ang swerte natin. Kabanata 2751. Ngumiti si Jackie ngunit walang sinabi habang nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad ng isa pang oras bago makarating sa lungsod. Mula sa malayo, maraming tao ang nakikitang nagtitipon sa mga tarangkahan ng lungsod. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng iba't ibang uri ng damit, ngunit lahat sila ay nakatayo lamang sa paligid ng tarangkahan at hindi pumapasok. Kumunat ang noo ni Jackie at binilisan ang lakad. Sobra na ito. Ang lungsod ay isang labi na naiwan mula noong sinaunang panahon. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang humingi ng entry fee na napakamahal? Humihingi ka ng 10,000 espiritong kristal. Daylight robbery na. Eksakto. Masyado kang mabigat. Nakapasok na rin kaming lahat sa Whirling World. Mas mabilis ka lang sa amin ng isang hakbang. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang angkinan ang buong lungsod? Tama na yan. Sobra na ito. Ang Unbreaking Pavilion ay maaaring nasa ika-8 baitang clan, ngunit gayon paman, hindi mo ito magagawa. Pareho silang nakarinig ng mga ingay ng away mula sa malayo. Nang marinig ang mga salitang Unbreaking Pavilion, agad na naging alerto si Jackie. Tumingin siya sa harap. Nakita niya ang 5 lalaki na may katulad na itim na damit na nakatayo sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod. Ang 5 sa kanila ay nakataas ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi kapani-paniwalang mayabang. Ang disipulo mula sa Unbreaking Pavilion na nakatayo sa harapan ay nagpakawala ng malamig na tawa, hindi mo ba alam na ang maagang ibon ay nakakakuha ng uod? Sinabi ko na sa iyo noon, inaangkin na ng Unbreaking Pavilion ang Black Sun City. Ang buong lungsod na ito ay ating teritoryo ngayon. Kung narito ka ng mas maaga, maaari mo ring sakupin ang Black Sun City. Gayunpaman, una tayong nakarating dito, kaya huwag tayong mag-aksaya ng oras sa kalokohan. Sinabi ko na sa iyo ang rules. Basta babayaran mo ang 10,000 spirit crystals, papapasukin kita. Kung ayaw mong magbayad ng buwis, magwala ka. Walang pakialam ang mga alagad ng Unbreaking Pavilion sa mga mandirigmang nasa harapan nila. Kung tutuusin, isa sila sa mga nangungunang angkan sa Middle Province. Bilang isang disipulo ng Unbreaking Pavilion, mayroon silang pakiramdam ng pagmamataas sa kanila, anuman ang kanilang ranggo sa loob ng clan. Hindi nila lubos na pinahahalagahan ang sinuman. Pagkatapos magsalita ng tao, ang mga mandirigma sa labas ay lahat ay hindi kapani-paniwalang nagalit. Namula ang mga mukha nila sa galit. Sobra na ito. Anong ibig mong sabihin na unang dumating? Ang lungsod na ito ay dapat na maibahagi sa ating lahat. Hindi mo basta-basta maaangkin ang buong lungsod para sa iyong sarili dahil lang nauna kang nakarating dito.
Hindi mo ba naisip na lumalagpas ka sa linya? Ang alagad na nakatayo sa harapan ay nanunuya habang sinasabi niya ng may pang-aalipusta, tawid sa linya. Anong linya? Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo sa salamin? May karapatan ka pa bang sabihin yan sa harap ko? Nagiging mabait na ako sa iyo sa pamamagitan ng pagtayo dito at pakikipag-usap sa iyo ng mahinahon. If I had my way, hindi kita papasukin kahit bigyan mo pa kami ng 10,000 spirit crystals. Salamat lang sa awa ng ating senior na si Philip Divine na nagkaroon ka pa ng pagkakataong makapasok. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Hindi niya inasahan na makakatagpo siya ng isang bagay na nakakabagabag sa sandaling natagpuan niya ang isang lungsod na maaari niyang panirahan. Mataimtim niyang tiningnan ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion na iyon. Sa isang tingin lang, masasabi niya na kaya nilang i-back up ang kanilang mga salita. Lahat sila ay hindi kapani-pani, walang mayabang at marahil ay may ilang kasanayan. Natural na hindi sila maabala sa mga mandirigmang iyon na mukhang mga gala lamang. Maaaring walang kakayahan si Rudy, ngunit galit na galit pa rin siya pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng mga disipulo mula sa Unbreaking Pavilion. Bamulong siya kay Jackie, sobra. Dahil lang sa mas maaga sila, kinuha nila ang buong lungsod at tinatanggihan kaming papasukin. Hindi ba sila natatakot na lahat ng mandirigma dito ay magtulungan at labanan sila? Nang sabihin iyon ni Rudy, nanginginig ang buong katawan niya. Mukhang sabik na sabik siyang sumugod at magsimulang magmura sa kanila. Kabanata 2752. Tumawa si Jackie at sumagot, syempre, hindi sila natatakot. Maaaring maraming mga mandirigma ang nagtipon-tipon sa labas ng lungsod, ngunit sila ay mga kanya na kumpay lamang sa mga mata ng Unbreaking Pavilion. Hindi sila karapat-dapat na mapansin. Ito ay magiging hindi kapani-pani, walang mahirap para sa kanila na magsama-sama sa unang lugar. Kung lahat sila ay talagang umatake, ang Unbreaking Pavilion ay hindi mag-aalala pa rin. Kahit na ang lakas ng lahat ay napigilan hanggang sa huling yugto ng likas na kaharian, ang mga kakayahan at antas ng paglilinang ng bawat isa ay iba-iba. Ang maging alagad ng Unbreaking Pavilion ay nangangahulugang lahat sila ay talagang may talento at sanay. Sa pagharap sa mga Wandering Warriors na tulad nito, maaari silang manalo kahit na ang mga numero ay nakasalansan ng 3 hanggang 1. Natural, hindi sila natatakot. Kahit ayaw niya, kailangan umamin ni Rudy na nagsasabi ng totoo si Jackie. Napabuntong hininga si Rudy, kahit sa pagsugpo sa mga batas, hindi mapipigilan ang mga teknik at kasanayan na natutunan namin. Ang mga may mga diskarte sa antas ng Earth ay natural na mas malakas kaysa sa mga may mga diskarte lamang sa antas ng pula. Ako ay nasa maagang yugto pa lamang ng likas na kaharian bago ito, at mayroon lamang akong middle level na yellow stage na kasanayan. Kung wala ka sa tabi ko, isa na akong langgam na anumang oras ay maaaring tap-on. Sa totoo lang, alam ni Rudy na pinakamabuting isara ang kanyang bibig sa mga panahong ganito, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting galit. Pakiramdam niya ay talagang walang kahihiyan ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion na mabiktima ng mga mahihinang ganyan. Hindi mo magagawa ito. You're really crossing the line. So what if pumasok tayo? Hindi kami humihingi ng anumang kamangha-manghang bagay. Bigyan mo man lang kami ng mga scrap. Sinisikap mong angkinan ang lahat para sa iyong sarili. Itong ugali mo ay hindi makatwiran. Sinubukan ng bawat isa na ipaglaban ang kanilang sarili sa emosyonal. Pakiramdam nila ay labis silang nainsulto, at gustong lumaban para sa kanilang sariling mga benepisyo. Sa mga mata ni Jackie, walang kabuluhan ang magsalita kahit sumigaw siya hanggang sa namamaos ang boses niya, novel drama. Sa mata ng mga alagad ng Unbreaking Pavilion, lahat sila ay mga butil ng buhangin na maaaring tapakan anumang oras. Naramdaman ni Rudy na tama ang sinabi ng lahat, at hindi niya napigil ang ipahayag, tama. Talagang lumalampas sila sa linya. Kahit na gusto nilang kunin ang lahat ng pinakamahusay na bagay para sa kanilang sarili, dapat silang mag-ipon ng ilang mga scrap para sa iba pa. Walang imik si Jackie sa sinabi ni Rudy. Nakatingin lang siya sa mga disipulong iyon mula sa Unbreaking Pavilion. Ang mga nakatayo sa harap ay malinaw na nagsisimulang mabaygo. Pakiramdam niya ay talagang walang respeto ang grupong iyon ng mga tao. Nagtaas siya ng boses at galit na sumigaw, tumigil ka na sa pagsasalita, mabibingi na ako. Kung hindi ka masaya dito, ipaglaban mo kami. Gayunpaman, mas mabuting malaman mo kung anong uri ng mga kahihinatnan ang naghihintay para sa iyo kung gagawin mo ito. The moment na sinabi niya na biglang tumahimik ang emotional crowd. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natahimik habang lahat sila ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa, hindi alam kung ano ang sasabihin. Napabuntong hininga si Jackie sa sobrang inis. Wala talaga silang silbi. Masyado silang naging emosyonal nang magsalita sila, ngunit nagpasya silang lahat na tumahimik kapag oras na para tumayo.
Walang gustong manguna. Sa totoo lang, alam na alam nila na kahit lumaban sila, wala silang magagawa sa Unbreaking Pavilion sa kanilang mga husay. Ang sino mang nagpasyang manguna sa sandaling iyon ay magiging purong kumpay ng kanyan. Kaya naman, walang nang ahas na magsalita ng kahit ano. Kabanata 2753. Nakaramdam ng pagkadismaya si Rudy at sinabing, masyado silang duwag tungkol dito. Hindi ba sila mananalo kung magkakasama silang lahat? Kahit na malakas ang Unbreaking Pavilion, dapat at least may magawa sila sa kanilang mga numero. Hindi lang nila dapat tanggapin ang mga insultong ito. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Nandyan lang talaga si Rudy sa show. Walang nangyayari sa kanya, kaya natural na pakiramdam niya ay maayos ang lahat. Kanina pa siya hindi bumubulong, narinig iyon ng katabi ni Jackie. Nakasuot ng gray na roba ang taong iyon at galit na tumingin kay Rudy pagkatapos niyang marinig iyon. Masungit niyang sabi, Brat, bantayan mo ang bibig mo. Kung sa tingin mo ay natatakot kami, bakit hindi ka tumayo at manguna? Pangunahan kami sa pakikipaglaban sa Unbreaking Pavilion. Kung mayroon kang lakas ng loob na gawin iyon, magkakaroon ka ng paggalang sa akin. Siyempre, hindi nang ahas si Rudy na gawin iyon. Wala siyang kakayahan o lakas ng loob. Tumawa si Rudy habang naglalakad papunta sa lalaking nakasuot ng kulay abo. Kahit nabalitaan niya ang nangyari sa away, silang dalawa ay bago pa rin sa Whirling World. Wala pa silang masyadong alam tungkol sa Whirling World, kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong matuto patungkol dito. Pwede mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Kaming dalawa ay mga alchemist mula sa Middle Province Alchemist Alliance. Kara-rating lang namin dito, so I want to clarify a few things. Jackie was incredibly polite, at agad na kumalma ang gray na lalaki para kausapin si Jackie nang makita iyon. Ang lalaki ay tinawag na Robert Mason. Isa siyang wandering warrior na hindi kabilang sa anumang angkan. Matapos marinig ang tungkol sa Whirling World, pumasok siya sa lugar kasama ang ilang kaibigan. Gayunpaman, inatake sila ng mga bandido nang pumasok sila, at siya lang ang nakaligtas sa kanilang tatlo. Hindi sinabi sa kanya ni Jackie na taga Phoenix Valley sila. Pagkatapos ng lahat, ang Phoenix Valley ay nasa isang delikadong posisyon sa sandaling iyon. Tahimik lang si Rudy sa buong oras, walang sinasabi. Tutal, kinukutya lang siya ni Robert kanina. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jackie ang damdamin ni Rudy habang same time itong nagtanong ng ilang mga katanungan na sinagot ni Robert. Nakarating na siya sa Black Sun City noong isang araw ngunit pinigilan siya sa labas ng gate. 10,000 espiritong kristal ay isang malaking halaga para sa isang gumagala tulad niya. Kahit na kaya niyang bilhin, ito ang magiging dahilan ng kanyang buong kapalaran. Naturally, hindi siya handang gastusin ang perang iyon sa entry tax. Actually mas marami pa ang tao dito kahapon. Matapos itong pag-awayan ng mahabang panahon ay hindi na sila nakapasok man lang. Karamihan sa kanila ay nagkahiwa-hiwalay na. Ako ay nasugatan na, kaya ang pag-alis sa lugar na ito ay magiging lubhang mapanganib. Kaya napagdesisyonan kung manatili. Tumanggo si Jackie habang nakatingin sa mga tao na ganoon pa rin ka-emosyonal, ngunit ayaw magsalita. Pagkatapos ay nagtanong si Jackie, nagtipon ba ang lahat at gumawa rin ng eksena dito kahapon? Umiling si Robert at sumagot, hindi nangyari iyon kahapon. Naiinip lang ang lahat ngayon. Kung tutuusin, nagsisimula ng maging delikado sa labas. Kaya naman, ang pagpasok sa sinaunang lungsod ay magagarantiyahan sa amin ng pansamantalang kaligtasan. Kahit na hindi sinabi ni Robert, nai-imagine pa rin ni Jackie ang nangyayari. Sa labas ng lungsod ay ang malawak na Whirling World. Ang mas kaunting mga tao sa paligid, mas madaling mangyari ang salungatan. Alam ng lahat na ang mga hindi lumalakad sa matuwid na landas ay gustong magtago sa ilang, pinapatay ang sinumang dumaan. Biglang naalala ni Jackie ang sinabi ni Elder Mauray sa kanya noon. Sinabi niya na ang Whirling World ay maaaring walang anumang mga hayop, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang lugar ay ligtas. Sa mundong ito, ang pinaka-nakakatakot ay ang puso ng tao. Ang umiikot na mundo ay tunay na nagsiwalat kung gaano kasuklam ang puso ng tao. Ito ay talagang isang biro. Kahit na walang mga hayop sa paligid, mas maraming mandirigma ang talagang namamatay. Kabanata 2754. Napabuntong hininga si Robert habang nagpapakawala ng malamig na ngiti, tingnan mo lang may dahilan ang lahat ng ingay na ito. Ilang araw ang nakalipas, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa Black Sun City bago ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion. May balita mula sa Black Sun City na may ilang mga kamangha-manghang bagay na naiwan mula sa sinaunang sibilisasyon. Narinig ko na ang pinakamahalagang bagay ay ang totoong mga larangan ng enerhiya. Ang bawat isa sa mga larangang iyon ay may kanya-kanyang katangian. Ako ay isang espesyalista sa elemento ng kahoy. Gusto kong gamitin ang totoong field ng enerhiya ng elementong kahoy para magsanay ngunit hinaranggan ako ng mga taong ito.
Ang labas ng lungsod ay nagiging lalong mapanganib araw-araw, at sa kung ano ang nasa loob ng Black Sun City, walang gustong sumuko sa pagpasok. Kahit wala pang tumatayo, hindi pa rin sila nagkakalat. This time, ayaw na nilang sumuko ng ganun kadali. Ramdam din ni Jackie ang determinasyon ng lahat. Alam naman ng lahat na ang nangunguna ang tatamikan, pero kahit walang nangunguna, ayaw nilang sumuko ng ganun-ganun lang. Hindi rin sila pumayag na maglabas ng 10,000 kristal ng espiritu. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na halaga. Inabot ni Rudy ang manggas ni Jackie at nag-aalalang sinabi, anong gagawin natin? Dapat ba tayong pumasok sa loob? Kung gusto natin, kailangan nating magbayad ng 10,000 spirit crystal fee. Maaaring kaya kung bayaran ito, ngunit hindi ito maliit na halaga. Hindi napigilan ni Jackie na umikot ang mga mata sa sinabi ni Rudy. Sinusubukan lang ni Rudy na makapag-isip si Jackie ng paraan para makapasok ang lahat. Nabanggit lang ni Robert na may totoong mga larangan ng enerhiya sa loob. Sila ay isang bagay na hindi kapani-pani walang kapaki-pakinabang. Nagdulot ito ng labis na pananabik kay Rudy kaya napabilis ang paghinga ni Rudy. Ngumuso si Jackie, hindi pinansin si Rudy. Biglang nabalisa si Rudy nang makita ang reaksyon ni Jackie, hindi napigilan ang sarili na sabihing, masyado na ang grupong ito. Kahit na hindi ko alam kung gaano kaganda ang totoo. Para sa atin ang mga patlang ng enerhiya, tiyak na isang kamangha-manghang lugar pa rin ito. Kung hindi, hindi nila sakupin ang buong lungsod. Sa totoo lang, hindi ganoon kahalaga sa amin ito. Kung tutuusin, isa akong alchemist. Ang pagtaas ng aking lakas ay nagbibigay lamang sa akin ng kaunti pang suporta. Iba kasi sayo. Ikaw ay hindi lamang matalino bilang isang alchemist ngunit bilang isang martial artist din. Ang totoong larangan ng enerhiya ay isang bagay na talagang kailangan mo. Ito ay magiging isang hindi kapani-pani walang pagkawala para sa iyo. Lalong natuwa si Rudy habang nagsasalita. Hindi napigilan ni Jackie na magtaas ng kilay. Nagsisimula ng magdulot ng pagdududa si Jackie sa sobrang kasabikan ni Rudy. Sa totoo lang, tama si Rudy. Ang tunay na mga larangan ng enerhiya ay kamangha-mangha para sa mga martial artist, habang ang mga ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang para sa mga alchemist. Si Rudy ay isang taong ganap na nakatuon sa alchemy, kaya ibang-iba si Rudy kay Jackie. Hindi alam ni Jackie kung nasasabik si Rudy sa ngalan ni Jackie o dahil may ibang iniisip si Rudy. Mas lalo pang kinabahan si Rudy nang makita niyang kalmado pa rin si Jackie pagkatapos niyang ilarawan ang mga bagay sa ganoong antas. Magsasalita pa sana siya nang magtaas ng kamay si Jackie at humarang sa kanya, gusto mo kasing pumasok sa Black Sun City, pero hindi mo ba alam na hindi tayo makakapasok? Maliban na lang kung matatalo natin ang mga taong iyon, hindi na talaga tayo makakapasok. Madali para sa akin na makitungo sa kanila kung wala silang mga numero, ngunit napakarami nila. Kung lalaban tayo, at hindi tumulong ang mga tao dito, walang paraan para manalo tayo. Bakit hindi ka nalang sumuko sa mga kaisipang iyon? Pagkatapos sabihin iyon ni Jackie, isang sinabi ni Rudy, paano nila tayo matutulungan? Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi gaanong mahalaga, tiyak na sasamahan ka nila sa laban kung ikaw ang mangguna. Ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion ay napakabagsik sa kanilang mga salita. Lahat ng tao dito galit na galit. Wala lang sila. Lakas ng loob na tumayo sa Unbreaking Pavilion ng mag-isa. Basta may namumuno sa kanila, siguradong susundin nila ang pinuno. Kabanata 2755. Si Rudy ay hindi kapani-pani walang matatag sa kanyang mga salita. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga alagad mula sa Unbreaking Pavilion na may galit. Hindi nakaimik si Jackie nang makita ang kalagayan ni Rudy. Hindi niya alam kung bakit galit na galit si Rudy kaya kailangan niyang labanan ang Unbreaking Pavilion ng ganoon kalala. Walang magawa si Jackie habang tinatapik ang balikat ni Rudy. Hindi madaling manguna dito. Hindi mo mababasa ang isip nila. Hindi ka makasigurado na susunod sila kung magsisimula na akong makipag-away. Walang tiyak sa ngayon. Gusto sana ni Rudy na kontrahin ang mga sinabi ni Jackie, ngunit sinaman siya ng tingin ni Jackie. Si Rudy ay tumatawid sa linya. Iginiit ni Rudy na si Jackie ang manguna at lumaban sa Unbreaking Pavilion. Hindi niya alam kung masyado bang confident si Rudy sa kanya o puro galit lang si Rudy sa Unbreaking Pavilion. Habang nasa problema pa lang silang dalawa, biglang bumukas ang mga gate ng lungsod mula sa loob. Agad na isinara ng lahat ang kanilang mga buwan habang nakatingin sila sa mga pintuan ng lungsod. Nakita nila ang dalawang disipulo ng Unbreaking Pavilion na may mag-agarang damit na dahan-daang naglalakad palabas ng lungsod. Ang dalawang disipulo ay nakasuot din ng itim na damit, ang mga pattern sa kanilang mga damit ay katulad ng sa mga alagad na nakatayo sa labas. Halata namang galing sila sa iisang angkan. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay nakasuot ng mas maluho kaysa sa mga alagad sa labas.
Pinalamutian pa sila ng alahas. Nang mag-walkout silang dalawa, biglang nagbago ang ekspresyon ng 5 disipulo sa labas. Noong kaharap nila ang mga naliligaw na disipulo sa labas, ang 5 sa kanila ay hindi kapani-paniwalang mayabang. Gayunpaman, nang kaharap ang dalawang iyon, bigla silang naging masunurin na aso na kumakaway ang mga buntot. Malayong-malayo ito sa kanilang mga dating kilos. Gayunpaman, walang nang ahas na magsabi ng kahit ano sa sandaling iyon. Iyon ay dahil silang dalawa ay malinaw na hindi ordinaryong mga disipulo. Isa sa mga alagad na nakatayo sa harapan kanina ay sumaludo sa kanilang dalawa habang magalang na sinabi, "Philip, Derek, hello. May nangyari ba sa loob? Bakit ka lumabas dito?" Kumunat ang noo ni Philip, medyo madilim ang ekspresyon niya. Napabuntong hininga siya habang naglalakad, may nangyari talaga. Pagkatapos noon, kusa niyang hininaan ang boses. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga disipulo ng Unbreaking Pavilion habang sinimulan nilang talakayin ang bagay na ito. Ayaw nilang marinig ng mga gumagala na mandirigma ang kanilang mga talakayan, ngunit masasabi ng mga mandirigmang iyon sa kanilang mga mukha na tiyak na may nangyari na nagdulot ng ilang kahirapan para sa mga disipulo ng Unbreaking Pavilion. Nakakunot ang noo ni Jackie habang nakatitig sa iilan sa kanila, pakiramdam niya ay tiyak na may nangyaring masama para mag-walk out ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natukoy ni Philip ang kanilang mga susunod na aksyon. Kabanata 2756. Tinanguan niya ang iba pa niyang mga alagad at sinabi, "Gawin natin ito sa ganitong paraan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mamamatay sa ibang lugar kung hindi dito pa rin. Tulungan na lang natin sila." Natatawang sabi ni Derek, tama si Philip. Pagkatapos ng lahat, ang mga piraso ng basurang ito ay mamamatay pa rin. Baka mas ulit natin sila. Natawa naman ang ibang mga alagad sa sinabi ni Derek. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang makabuluhang uri ng pagtawa. Lumingon si Derek para tingnan ang lahat ng mga gumagala na mandirigma sa labas. Ang mga gumagala na mandirigmang iyon ay hindi bahagi ng anumang angkan at pumasok sa Whirling World para lang maghanap ng ilang mapagkukunan. Gusto nilang palakasin ang kanilang mga sarili, ngunit sila ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata. Maaari silang patayin ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Nakipagpalitan ng tingin si Philip kay Derek na nasa tabi niya bago naglakad paarap ang dalawa. Isang maliit na ubo ang pinakawala ni Philip bago siya nag-anunsyo, "Narinig ko na lahat ng pakiusap mo kanina. Ipinarating sa akin ng aking mga kapwa-alagad ang iyong iniisip. Kahit medyo harsh ang ilan sa inyo sa mga salita ninyo, aminado akong tama ang sinabi ninyo. Hindi talaga tama na gawin natin ito. Napag-usapan ko na ito sa mga kapwa ko disipulo, at plano naming paluwagin ang mga pagbabawal para makapasok ka sa Black Sun City." Matapos marinig iyon, nagsimulang matuwa ang lahat ng mga gumagala na mandirigma. Walang sino mang umasa na ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion ay magiging napakamakatwiran. Bagamat kanina pa sila umiiyak, hindi nila inaasahan na makakatanggap sila ng aktwal na tugon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay kadalasang napakataas sa kanilang mga purchase na hindi nila napapansin ang mga gumagala na mandirigmang iyon. Mababa ang tingin nila sa mga gumagala na mandirigma, mas mababa pa sa dumi. Matapos makita ang mga tugon ng mga gumagala na mandirigma, lumalim ang ngiti ni Philip. After a moment, he continued, "May sasabihin pa ako. Imposibleng mabasa natin ang puso ng tao. Kahit na nagtitiwala ako na hindi ka magdudulot ng anumang gulo para sa amin, kailangan pa rin naming mag-ingat. Bago paluwagin ang mga paghihigpit, kailangan ko ng ilang patunay." Pagkasabi nun, huminto si Philip. Pinagmasdan niya ang mga reaksyon ng mga ito at pasok sila sa kanyang inaasahan. May mga bakas ng pagdududa sa kanilang kalituhan. Nakita ni Philip ang lahat ng mga reaksyong iyon. Pinilit niya ang isang medyo kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha habang nagpatuloy siya, "Kailangan kong pumili ng ilang tao upang subukan kung magdudulot ka ba ng gulo sa amin. Kung walang problema, saka ko lang luluwagan ang mga paghihigpit sa pagpasok sa Black Sun City. Lahat kayo ay may karapatang pumasok. Hindi mo na kailangang magbayad ng ganoon karaming mga spirit crystals din." Pagkasabi niya noon ay mas natuwa ang mga Wandering Warriors. Lahat sila ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Mukhang lakas talaga ng number natin. Kahit na ang mga disipulong iyon mula sa Unbreaking Pavilion ay kadalasang napakayabang, hindi nila basta-basta mapapansin ang napakaraming nagtitipon dito. Nag-aalala sila na may gagawin tayo, kaya niluwagan nila ang kanilang mga paghihigpit. Makakakapasok na tayo sa Black Sun City para magsanay ng walang anumang problema sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay magagamit ko na ang maalamat na totoong mga larangan ng enerhiya. Iniisip ko kung gaano ako mapapabuti niyan. Ang mga talakayan ay hindi binanggit sa mga tahimik na tono. Madali itong narinig ng lahat ng mga alagad ng Unbreaking Pavilion.
Base sa mga dating gawin ng mga disipulong iyon, siguradong magre-react sila sa mga salitang iyon. Gayunpaman, mukhang hindi sila gaanong nag-react. Para bang wala silang pakialam sa pinag-uusapan. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Jackie. Siya ang pinakamalinaw na tao na naruroon. Kahit gaano pa kaganda ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion na ilagay ang lahat, pakiramdam ni Jackie ay may nakatagong masamang balak sa likod nito. Ang mga disipulong iyon mula sa Unbreaking Pavilion ay hinding-hindi maaabala ng mga gumagala na mandirigmang iyon, at hindi rin sila maaabala sa kanilang mga opinyon. Kabanata 2757. Kahit na ang mga taong iyon ay isang napakalaking puwersa kung magkakasama, sila ay isang maliit na butil pa rin ng alikabok sa mga mata ng mga disipulo ng Unbreaking Pavilion. Para sa mga disipulo ng Unbreaking Pavilion na biglang magbago ang kanilang isip ay tiyak na nangangahulugan na mayroong isang masamang balak. Tumaas ang isang kilay ni Rudy at sinabing, maging ang mga alagad ng isang malaking angkan ay matatakot minsan. Alam nila na hindi maganda ang magiging wakas kung mag-aaway sila. Sumang-ayon si Robert sa kanya matapos marinig iyon, we can finally go in. I've already waited here for so many days. Naisip ko na hinding-hindi sila susuko at hinding-hindi ko mararanasan ang tunay na larangan ng enerhiya sa aking buhay. Hindi ako makapaniwala na medyo considerate sila. Ganun din ang naisip ni Rudy at ng iba pang warriors. Inakala nilang umatras ang Unbreaking Pavilion dahil sa kanilang pag-aalala na baka susubukan sila ng mga nagtitipon na gumagala na mandirigma na lumaban sa kanila. Tuwang-tuwa siyang nakipag-usap kay Robert. Biglang napawi ang sama ng loob nilang dalawa kanina. Gayunpaman, habang pinag-uusapan ito ni Rudy, mas nararamdaman niyang parang may mali. Iyon ay dahil si Jackie, na nakatayo sa tabi niya, ay nakakunot ang noo sa buong oras. Parang may iniisip siyang seryoso. Tuwang-tuwa si Rudy, ngunit hindi umimik si Jackie. Masyadong kakaiba ang kinikilos ni Jackie. Matapos ang napakatagal na pakikipag-ugnayan kay Jackie, mas naiintindihan niya ang ugali ni Jackie. Sa sandaling magkaroon ng ganoong ekspresyon si Jackie, nangangahulugan ito na may kakilakilabot na mangyayari. Huminga siya ng malalim sa kabang-ulong, may nangyari ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Bumigay na sila. Malapit na tayong makapasok. Hindi ka ba masaya niyan? Napaawang ang mga labi ni Jackie sa sobrang galit nang lumingon siya kay Rudy at sumagot, bakit hindi mo pa rin magawang isipin ang sarili mo pagkatapos ng napakatagal na panahon? Sa tingin mo ba napakabait ng mga alagad ng Unbreaking Pavilion? Bakit siya matatakot sa lahat ng riffraff na ito? Kung ang kanilang mga iniisip ay talagang tulad ng sinabi nila, kung gayon hindi sila magiging matigas ang ulo sa simula. Dapat may mga dahilan sila para gawin ito. Panatilihin ang iyong pananabik. Kumunat ang noo ni Rudy, pakiramdam niya ay hindi makatwiran ang naging reaksyon ni Jackie. Malinaw na mukhang sumusuko na ang mga disipulong iyon, ngunit kahit papaano ay naramdaman ni Jackie na parang gumagawa lang sila ng aksyon. Habang iniisip ito ni Rudy, sinimulan ni Philip na pumili ng mga tao. Kanina, ang kanyang mga salita ay tila makatwiran at marangal. Pipili muna siya ng ilang taong mag-e-eksperimento upang makita kung magdudulot sila ng anumang problema sa Unbreaking Pavilion. Hanggat kumilos ang mga taong iyon, luluwagan ni Philip ang mga paghihigpit upang makapasok sa lungsod. Makapasok na silang lahat. Sa pangangatwiran na iyon, natural na pinahintulutan ng mga gumagala na mandirigma si Philip na kunin sila. Nilaybot ni Philip ang mga gumagala na mandirigma. Bumaba ang matalim niyang tingin sa lahat. Seryoso niyang tinaya ang lahat na parabang namimili. Pipili siya ng tao sa bawat hakbang na gagawin niya. Pagkaraan ng ilang sandali, hinailan niya ang 5 mandirigma mula sa kanilang lahat. Ang 5 iyon ang magiging test subject para unang makapasok sa Black Sun City. Nag-alala silang 5 na kailangan pa nilang magbayad ng entry fee kung papasok sila noon, ngunit bukas palad na sinabi ni Philip na maaari silang makapasok ng libre. Kabanata 2758. Ikaw lang, pagpasok bilang eksperimento. Hanggat ikaw ay masunurin at hindi nagdudulot sa amin ng anumang gulo, mapayapang magsanay ka sa totoong larangan ng enerhiya. Ilalabas ka rin ng ligtas. Kayo ang mga pinuno ng grupo, kaya hindi namin kayo hihilingin ng anumang mga spirit crystal. Maaari kang makapasok sa lungsod ng libre. Matapos marinig ng iilan sa kanila ang mga salita ni Philip, sila ay hindi kapani-paniwalang nasasabik. Ang isa sa mga lalaking nakasuot ng kulay lila ay lumakad pasulong at kinamayan si Philip bilang pasasalamat. Si Philip at ang iba ay nagbigay ng masayang tingin bilang tugon sa nasasabik na ekspresyon ng lahat. Naramdaman pa ni Jackie ang isang kaaya-ayang aura mula sa kanila. Sa sandaling iyon, kakaiba ang naramdaman ni Jackie nang makita niya ang kapaligiran sa pagitan ng mga gumagala na mandirigma at ng mga alagad ng Unbreaking Pavilion. Mula nang dumating siya sa kontinente ng Hestia, natutunan niya ang kahulugan ng ibig sabihin ng survival of the fittest.
Walang sino man ang magbabago, ni hindi sila kayang magbago. Bilang mga disipulo ng isang ikawalong baitang angkan, palagi silang may arrogant sa kanila kapag nakaharap nila ang mga gumagala na mandirigma. Pakiramdam ni Jackie ay hindi nakapagtataka ang ugali ng mga alagad ng Unbreaking Pavilion sa mga gumagala na mandirigma kanina. Sa halip, ang kanilang mga kasalukuyang reaksyon ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa kay Jackie. Inisip talaga ng mga gumagala na mandirigmang iyon na ang Unbreaking Pavilion ay natatakot sa kanila at nababahala sa kanilang mga opinyon. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkatuwa si Jackie. Gayunpaman, walang kabuluhan para sa kanya na sabihin ang anumang bagay sa puntong iyon. Tahimik lang siyang nakatingin habang hinihintay ang susunod na gagawin ng Unbreaking Pavilion. Pagkatapos pumili ng mga tao, pinangunahan ni na Philip at Derek ang 5 sa Black Sun City. Pagpasok nila sa lungsod, malakas pa nga silang sinisigawan ng iba pang mga mandirigma. Talagang hindi ka dapat lumabag sa anumang mga patakaran. Kung hindi, hindi namin kayo bibitawan. Kahit may makita kang kayamanan, huwag kang maging gaaman. Sila ay nasa ikawalong baitang clan pa rin. Sa iyong mga talento, hindi ka talaga katugma sa kanila. Alamin ang iyong lugar. Makakapasok lang tayo kung masunurin ka. Hindi mo magugustuhan ang mga kahihinatnan kung lalabag ka sa mga patakaran at magiging dahilan upang hindi kami makapasok. Same time na tumanggo silang 5, tinampol ang kanilang mga dibdib bilang garantiya. Sila ay ganap na magiging masunurin at hindi magdudulot ng anumang gulo para sa Unbreaking Pavilion. Bibigyan nila ng pagkakataon ang lahat na makapasok sa Black Sun City. Matapos mawala ang 5 sa likod ng mga tarangkahan ng lungsod, ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng nakaka-relax na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagkataon lang na nagtipon doon ang lahat kaya hindi sila masyadong pamilyar sa kanilang 5. Gayunpaman, alam nila na susubukan nilang 5 na huwag magdulot ng anumang gulo kahit gaano pa sila katapang. Kung ikukumpara sa pananabik na naramdaman ng iba pang mga mandirigma, mas kalmado si Jackie. Nakatayo siya sa lugar na parang isang haligi habang patuloy na nakatingin sa pasukan ng gate ng lungsod. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Masayang pinag-uusapan ni Rudy kung paano nila madidagdagan ang kanilang lakas sa pagpasok nila mamaya. Kahit na siya ay purong alchemist, gusto pa rin niyang makita kung gaano kalaki ang maitutulong ng totoong energy field sa kanila. Kahit nakatabi niya si Jackie sa Whirling World, maaari pa rin siyang mapunta sa panganib kung hindi siya sapat na sanay. Kung pinagbuti niya ang kanyang sarili gaano man ang kanyang makakaya, maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa isang mahalagang sandali. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya, at si Robert ay ganoon din. Gayunpaman, si Jackie ay ganap na kabaligtaran sa kanila, siya ay tahimik na talagang umaakit ito ng hinala, novel drama. Matapos itong pag-usapan ni Rudy ng matagal, sinubukan niyang hilahin si Jackie sa usapan, ngunit hindi siya pinansin ni Jackie. Kabanata 2759. Tila pinag-iisipan niya ang isang hindi kapani-paniwalang mahirap na tanong. Kumunat ang noo niya habang nililibot ang paningin sa buong lugar. Medyo walang magawang sabi ni Rudy, ano ba talaga ang iniisip mo? Hindi ka ba masaya? Kahit na makatwiran ang sinabi mo kanina, hindi ba't ang disipulo mula sa Unbreaking Pavilion ay ginawa ang eksaktong sinabi niya at hinayla ang ilang tao bilang pagsubok? As long as the 5 them are on their best behavior, makapasok kami. Ang bilang ay katumbas ng lakas. Kahit na gusto nilang gumawa ng anumang kakaiba, kailangan pa rin nilang isaalang-alang ang katotohanan na napakaraming tao ang naghihintay dito. Habang sinasabi niya iyon, napuno ng kumpiyansa si Rudy. Para siyang isang mabangis na hayop na walang maglalakas loob na hawakan. Matapos marinig iyon ni Jackie ay tuluyan na siyang natahimik. Kung naisip na ni Rudy iyon, hayaan mo na ang iba. Hindi napigilan ni Jackie na lumingon para tignan. Lahat ng naruroon ay mukhang nasa sabik din. Halata namang hindi sila nag-aalala na may masamang mangyari. Hindi napigilan ni Jackie na umiling sa kanilang kalagayan. Bulong niya, maaari mo bang gamitin ang iyong ulo at pag-isipan ito? Hindi mo ba napansin na may kakaiba sa 5 na pinili ni Philip? Ang mga salitang iyon ay sumaire sa lahat ng pananabik ni Rudy at nagsimula siyang makaramdam ng goosebumps sa kanyang katawan. Naninigas ang bibig niya habang sinasabi, ano bang problema? May napansin ka ba? Naisip ko na medyo ordinaryo silang 5. Lahat sila ay regular na manlalaban. Sabihin mo lang, hindi ko kayang ibalot ang ulo ko. Sa sandaling iyon, mukhang hindi kapani-paniwalang tapat si Rudy. Wala talaga siyang makitang mali. Napabuntong hininga si Jackie sa pagkagalit habang nakakunot ang noo at sinabing, ang antas ng paglilinang sa kanilang 5 ay hindi gaanong maganda. Marahil sila ay nasa likas na kaharian lamang. Nang mapili silang 5 ni Philip, sinadya ko silang pansinin. Ang kanilang mga enerhiya ay hindi masyadong matatag. Ito ay malinaw na sila ay sapilitang itinaas sa huling yugto ng likas na kaharian.
Nangangahulugan ito na ang kanilang tunay na antas ay wala sa huling yugto ng likas na kaharian. Itinuring silang mga langgam lamang kung ikukumpara sa mga alagad ng Unbreaking Pavilion. Kung may gusto silang gawin sa limang iyon, silang lima ay mapapawi sa isang kaway lang. Dahil sa sinabi ni Jackie, kinilig si Rudy dahil hindi niya ito namalayan. Masyado siyang masaya kanina, iniisip na ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion ay tiyak na tutuperin ang kanilang pangako at papayagan ang lahat doon sa Black Sun City. Gayunpaman, ang mga salita ni Jackie ay nagbigay sa Rudy ng isang sandali ng pagkaunawa. Huminga siya ng malalim habang nag-aalalang sinabi, wala ba silang lima sa huling yugto ng likas na kaharian? Silang lima, sigurado ka. Nakataas ang kilay ni Jackie habang nakatingin kay Rudy na may kasamang papuri. Ang ibig sabihin ng tanong na iyon ay hindi man lang ganap na tulala si Rudy. Agad na nakita ni Rudy ang pangunahing punto ng problema. Tumango si Jackie at sinabing, lahat sila. Ang mga salitang iyon ay parang malalaking bato sa puso ni Rudy. Kung silang lima ay wala pa sa huling yugto ng likas na kaharian, kung gayon ang lahat ng nangyari kanina ay tiyak na may problema. Ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion ay malinaw na may masamang intensyon. Kung talagang nagplano sila sa paggawa ng isang eksperimento, sila ay nakagrupo sa ilang mga mandirigma ng mas malakas na antas din. Gayunpaman, hindi nila ito ginawa. Kahit na ang mga gumagala na mandirigma na mas malakas ay wala pa rin sa harap ng mga alagad ng Unbreaking Pavilion. Hindi sana sila nagdulot ng ganoong kalaking gulo. Kabanata 2760. Nakaramdam ng lamig si Rudy sa kanyang gulugad habang inabot niya ang braso ni Jackie at sinabing, ano ang sinusubukan nilang gawin? Huminga ng malalim si Jackie habang may bahagyang kawalan ng katiyakan, marahil ay nagsasalita sila ng kalahating katotohanan kanina. Dapat talaga silang lima ay hinayla sa loob para sa isang eksperimento. Kung tungkol sa kung anong uri ng eksperimento ito, mahirap sabihin iyon. Hindi rin natin malalaman kung mamamatay ba sila o mabubuhay. Kung hindi ako nagkakamali, lalabas pa rin si Philip mamaya, pero hindi silang lima. Naninigas ang katawan ni Rudy habang bumibilis ang kanyang paghinga. Namilog ang mga mata niya nang magsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya sa tenga ni Jackie, bakit hindi tayo umalis sa lugar na ito? Pakiramdam ko ay hindi ligtas. Kahit na ang Black Sun City ay may totoong mga larangan ng enerhiya, talagang kailangan nating makapasok doon. Ang mga alagad ng Unbreaking Pavilion ay pawang masasamang tao. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga pukana ang mayroon sila sa kanilang mga manggas? Sa totoo lang, sobrang excited si Rudy kanina dahil sa sobrang galit niya sa mga alagad ng Unbreaking Pavilion. Gusto lang niyang itulak si Jackie patungo sa pamumuno sa mga mandirigma dito para magdulot ng gulo para maturuan ng leksyon ang mga taong iyon. Nais ni Rudy na malaman nila na kahit ang mahihinang mandirigma ay hindi dapat year-on. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-alala. Masyadong malalim ang mga alagad ng Unbreaking Pavilion sa kanilang pukana. Baka kalad ka rin si Rudy dito anumang oras. Gaano man siya kagalit, lahat ng galit ay inalis ng kanyang pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na larangan ng enerhiya ay nakapagpataas lamang ng lakas ng isang tao. Ito ay talagang hindi kapaki-pakinabang para kay Rudy. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng mga taong iyon, kaya mas mabuting umalis na siya sa lalong madaling panahon. Nagsisimula na talagang makaramdam ng takot si Rudy. Natatakot siya na baka bigla silang atakihin ng mga alagad ng Unbreaking Pavilion. Matapos isaalang-alang ang sarili niyang lakas, alam niyang magiging kanya na lamang siya sa kanila. Maaari siyang mamatay sa anumang sandali ng kawalang ingat. Tuwang-tuwa siya sa paghimok kay Jackie na lumaban sa Unbreaking Pavilion dahil lang sa galit niya. Hindi niya lubos na isinaalang-alang ang mga pangyayari. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng detalyado, sa wakas ay nagsimula siyang makaramdam ng takot. Huminga siya ng malalim at sinabing, bilasan na natin at umalis sa lugar na ito. Hindi madali para sa amin ang pakikitungo sa kanila. Paano kung bigla silang umatake paglabas nila? Ano ang gagawin natin noon? Nawalan na ng bantay ang lahat laban sa Unbreaking Pavilion. Kung biglang umatake ang Unbreaking Pavilion, siguradong magpapanik sila. Sila na ang weaker side sa simula. Malamang na hindi magtatagal para mamatay ang karamihan sa kanila. Pagkasabi niya noon ay nilaibot niya ang paningin sa paligid. Ang mga gala na mandirigma ay katulad niya kanina. Nagtipon silang lahat para pag-usapan kung paano sila magsasanay kanina. Ang ilan sa kanila ay hindi kapani-paniwalang nakaka-relax. Sila ay ganap na itinapon ang lahat ng pakiramdam ng alarma. Kung may nangyari man, hindi magtatagal ang karamihan sa kanila ay maabot ang kanilang wakas. Napangiti ng mapait si Jackie, nagsimulang makaramdam na parang may sira sa ulo ni Rudy. Kanina palang tuwang-tuwa si Rudy, at ngayon ay sinusubukan ni Rudy na umalis sa lugar na parang isang ibon na hindi kapani-paniwalang natatakot.
Isang maliit na buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie habang sinasabi, wala akong planong umalis sa lugar na ito. Gusto kong makita kung ano ang pinaplano ng mga taong ito. Nang marinig iyon, halos lumundag ang puso ni Rudy sa kanyang lalamunan. Inabot niya at hinaila ang braso ni Jackie, wag na. Mamaya, kung. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.